Nandito tayo ngayon sa Philippine State College of Aeronautics para sa kauna-unahang Aviation Media Forum na gaganapin dito sa PhilSCA Villamor Campus. Isa itong mahalagang araw para sa aviation community, lalo na't kasabay nito ang patuloy na usapin tungkol sa panukalang batas na naglalayong gawing National Aviation Academy of the Philippines ang PhilSCA. Dadalo din ang representative ni Senator Bong Revilla bilang principal sponsor ng Senate Bill No. 2801 at ang kauna-unahang author na si Congressman Ron Salo. Ito ang magtatalaga sa PhilSCA bilang NAAP o National Aviation Academy of the Philippines. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating mga estudyante at sa kinabukasan ng aviation education sa bansa? Ang PhilSCA ay ang tanging institusyon na pang-aviation na isang state college sa buong bansa. Ito ay naglalayon na mag-train at gumawa ng mga aviators na industry-ready at world-class graduates. At ito din ang tanging institusyon na kasama sa RA 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act kung saan libre ang lahat ng tuition fees at lahat ng bayarin sa loob ng institusyon. Kasama na din dito ang BSAT o Bachelor of Science in Air Transportation na naglalayong mag-produce ng world-class Filipino pilots. Habang sinasabing mapapalago ang aviation education sa ilalim ng NAAP, may mga tanong ang ilang estudyante. Ano ang mangyayari sa ibang programang hindi aviation related? Mawawala po ba ang ibang mga programa kagaya na lamang ng aming program na BS Information System? May sapat bang pondo at pasilidad para sa mga pagbabagong ito? Could we hear the specific benefits of this transition for the students po? Can you specify what type or what kind of help will be provided once the bill is approved? Ano ba yung mga bago pag napasa na po yung NAAP? Dahil dito mahalagang pag-usapan ang mga layunin ng NAAP at kung paano nito direktang maaapektuhan ang mga estudyante ng PhilSCA ngayon at sa hinaharap. Batay po sa Senate Bill No. 2801 na nais naming humingi po ng paglilinaw tungkol sa Section 5 na tumutukoy sa circular offerings. Kapag naisabatas na po ba ito, ang mga nabanggit na mga programa or kurso na lang ang i-offer ng NAAP? Mawawala po ba ang ibang mga programa kagaya na lamang ng aming program na BS Information System na hindi nabanggit sa Senate Bill o mananatili at patuloy pa rin magbubukas ang mga programa po ito? Umaasa po kami sa pagpapagaling. Thank you. So may kapangyarihan po yung board na magkikreate ng ibang program. Suppose yung program po ninyo related po sa information, ang mangyayari lang talaga po dyan, i-strengthen yung kanyang alignment doon sa main mandate po nito, itong NAAP. Pero hindi siya ibig sabihin na mawawala siya. Magkakaroon lang po ng, siguro, i-review maigi at sisiguraduhin na yung ibinibigay po sa inyo na competency and credentials are aligned with the mandate of NAAP. So, walang fear dapat dun sa curriculum na yun kasi baka nga madagdagan pa at baka kasi ang goal is mas hasain pa yung mga estudyante. Going back to the question a while ago regarding the flying hours of air transportation graduates. Based on your answer, NAAP will provide further help and assistance to the graduates in order for them to gain enough flying hours. Of course, masarap na marinig na natutulungan, bibigyan ng more assistance, but then, can you specify what type or what kind of help will be provided once the bill is approved? Will this help offer more opportunities for them to be hired in local and international airlines, since of course that is the end goal? As far as I know then, sa current program, wala pang nagiging pilot commercially. So, ano ba yung mga bago pag napasa na po yung NAAP? Ano pa po ba yung gagawin po natin para mabigyan po ng additional flying hours para maging qualified po sila as commercial pilots? And yun po yung tatasain po natin kasi kailangan po ito in coordination also with the Philippine Air Force. So hindi pa po tapos, ongoing po yung discussion. How can we strengthen yung support sa mga estudyante? We started with an amount of 1.8 million pesos. Now, with the increasing budget based from the UNIFAS, we are within the threshold ng demand at market ng pilot, which is 3.1 to 3.2 to 3.7 million pesos.
This is a 100% increase na binibigay ng national government to get that free training. Remember, we are the only state university and colleges receiving that every student, particularly in BS Air Transportation, receiving 3.2 million peso for 3 semesters alone. None of the state universities and colleges receiving that amount for one student alone. Siguro that is already enough to say the support of the national government through PhilSCA to produce pilots. The second question is, wala pang napoproduce na commercial pilot. Ngayon lang po tayo nagpa-graduate ng estudyante ng free higher education. Kaya wala pa tayong napoproduce na commercial pilot kasi nakagraduate sila last year lang. If the industry demands now a good number of flying hours, then we have to, they are working on it, and others, and PhilSCA is helping to achieve that demand ng industry. Yun nga yung ginagawa natin, how to help our students. We're all excited to see PhilSCA continue to grow and improve. In changing the name from PhilSCA to NAAP, many students are wondering how this new name will support the institution's progress and contribute to a better learning environment for everyone. On behalf of the student body, gusto rin mo naming marinig, aside from the trainings na nabanggit kanina, could we hear the specific benefits of this transition for the students? We have to see yung experts coming in so that yung capability natin mag-cascade sa inyo, makagraduate kayo sa industry. Yung support ng gobyerno, madagdagan yung ating budget, madagdagan yung ating human resource para magbigay tayo ng focus on students. There is a greater possibility for PhilSCA to be elevated to another level, not as a university, but as a professional school. Kaya nabuo namin yung concept ng National Aviation Academy of the Philippines. It will focus directly to teaching and providing capability for those who would like to enter to aviation and work in the industry. Handa na kaya ang gobyerno, pagka tayo naging NAAP, na handa na ba ang gobyerno para saluhin ang mga graduates ng NAAP? Kasi marami ho siguradong estudyante ang papasok. Lalo pa, at correct me if I'm wrong, pag dito ho sa National Aviation Academy of the Philippines, mas malaki yung chance na magkaroon ng mas marami pang scholarship. Marami hong gustong maging piloto dahil maganda yung kitaan ngayon sa pagiging piloto, lalo na sa airline companies. Kaya lang, pag-graduate nila, yung flying hours nila, hindi pa ho sila makakapasa para sa airline companies . So, meron pa tayong may sasalubas sa kanila para madagdagan yung kanilang mga flying hours, and then that will allow them to apply into airline companies. Definitely, at yun po yung tinitreshold po namin kanina kung paano po natin ma-align yung mga proseso po natin together with the Philippine Armed Forces. Para yung mga estudyante po rito, at least yung mga binabanggit po ninyo na kakulangan ng flying hours, ay ma-address po yun. But at the same time, definitely, ang objective po talaga natin, yung mga graduates po dito, hindi lang po siya para sa gobyerno. Kaya ang talagang focus po nito, pareho, commercial or civil, but at the same time, magbibigay din po siya ng support sa security agencies po natin. Sinabi niyo po na mas pinapahalagahan niyo po ang PhilSCA, hindi bilang maging university, kundi andun kayo sa maging mas professional po ito pagdating po dito sa industriya. Maliban po doon, ano pa po yung inyong mga mahahalagang kadahilanan why you prefer PhilSCA to elevate not as a university but on the professional side po? Ano po yung mga hindi niyo pa po nabanggit na pwede niyo po ma-share sa amin? Salamat po. Since PhilSCA geared toward teaching school for the industry, dapat ma-intensify natin yung training. Kasi yung training na kukuhanin ng ating mga estudyante patungo, going toward the industry, dapat this should be well thought of in reviewing what particular training and skills needed by our graduates so that we can immediately address yung possible gap from academic to industry. Yung may mga airline
May mga partner po ba tayo na mula sa airline companies? Yes, sir. Opo. Not only major airlines ang partners natin. Even MROs are our partners. We're finalizing a memorandum of agreement with Philippine Airlines in one of our programs. Ito po kasi yung isang drive ng NAAP that PhilSCA will become the driving force of education in aviation, Bachelor in Aviation Technology. Ito po yung 4 years, naging 3 years, but we are fixing now and we're finalizing a memorandum of agreement with Philippine Airlines for this first cohort to be accepted and will be accepted at Philippine Airlines. Isa sa mga concern ng mga estudyante ay kung bakit inuuna ang rebranding ng institusyon imbes na tugunan muna ang mga kasalukuyang issue tulad ng kakulangan sa pasilidad, eroplano para sa flight training at iba pa. Hi guys, so what's your name and your course? Hello everyone, I am Marza Quezalabigay from Aviation Tourism. And I am Sharina Aklan from BS Aeronautical Engineering. Gusto mo bang pumasok sa aviation industry? And if so, ano yung profession na gusto mong pasukan dito? Yes, of course, I want to be a cabin crew in the near future and also want to explore the tourism in the Philippines, not only in the Philippines but also the whole world. Nice, so cabin crew. Me, I want to be a licensed aeronautical engineer someday. Licensed aeronautical engineer. With the recently concluded Philippine Aviation Forum, tell me your thoughts about this event. Well, I think this forum is a great foundation for future collaborations for various stakeholders, including us, the students of PhilSCA. Ang NAAP ay isang malaking pagbabago para sa PhilSCA at maraming estudyante ang may kanya-kanyang pananaw ukol dito. May mga nakikita itong positibong epekto sa industriya ng aviation sa bansa, pero hindi rin maikakaila ang mga tanong at pangamba ng mga estudyante. Ano sa tingin mo? Suportado mo ba ang pagbabago o may mas mahalagang dapat unahin? I-comment sa baba at kung gusto mo pang malaman ang mga update tungkol sa aviation education, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito.